Halos isang buwan matapos ang barilan, nahaharap daw sa isang clear and present danger ang Senado. Ang detalye sa agenda report ni Hannah T. Live mula sa Senate sa Pasay City. Ano itong panibagong banta umano, Hannah? Ayon sa isang panayam kay Senator Ping Lacson, posibleng may magsamantala umano sa issue sa 18 Maleta Boys para manggulo. Heightened na ang security dito sa Senado at nag-uuwian na rin ang mga empleyado. May seryosong bantang kinakaharap ang Senado. Ito ang babala ng mga senador matapos makatanggap ng impormasyon mula sa NBI tungkol sa posibleng security threat sa loob ng mataas na kapulungan. Yan halos isang buwan matapos ang nangyaring barilan sa Senado na sinundan ng pag-exit ni Senator Bato de la Rosa sa Senate premises sa gitna ng ICC warrant laban sa kanya. At ang patuloy na showdown sa pagitan ng Cayetano at Gatchalian blocks pagdating sa liderato. Ayon kay Senator Tito Soto, may security measures ng pinaghahandaan ang mga otoridad kaugnay ng very serious threat na ito. Tinawag pa niya itong isang clear and present danger na nangangailangan ng seryosong pagtugon. Hindi lang daw seguridad ng Senado ang usapin. Sabi kasi ni Senator Ping Lacson, may nakukuha rin daw siyang ulat na umaabot na sa battalion at regional levels ang dismaya sa loob ng armed services. Yan ay bagamat aminado siyang sketchy at hilaw pa ang impormasyon. Mariing minamatyagan daw ng ilang sektor sa militar ang mga nagaganap sa patuloy na krisis on a national aspect na dulot ng internal at external reasons, gaya ng flood control scandal at pagmahal ng presyo ng mga bilihin. Batid daw ng mga ito na walang matagumpay na kudeta kung walang suporta ng mga sibilyan. Dahil umano rito, patuloy na nagmamasid ang sandatahang lakas habang tahimik na nagpapahayag ng kanilang frustration. Ayon kay Lacson, maaaring magdulot ito ng panganib kung aabusuhin ito ng kung tawagin niya ay mga destabilizer. Yan ay kapag lalo pa raw na-trigger ang pananamantala sa anyay flame of discontent na maaaring mahantong sa mga protesta. Kinumpirma ni Acting Senate President Win Gatchalian na ipinarating ni NBI Director Melvin Matibag ang impormasyon tungkol sa posibleng banta sa Senate premises. Nagtakda siya ng pagpupulong sa Senate Executive Committee at sa Office of the Sergeant at Arms para talakayin ang kailangang security adjustments. Pinakamahalaga raw ang kaligtasan ng mga senador at mga empleyado ng Senado at sisiguraduhin nila na mananatiling ligtas ang kapaligiran sa loob ng institusyon. Sa ngayon, nasa liderato ng Senado kung dapat bang mag-implementa ng Senate lockdown dahil sa bantang ito. Corina, binanata ni Senator Alan Peter Cayetano ang NBI matapos nitong magbabala tungkol nga sa umano'y banta sa seguridad dito sa Senado. Ayon kay Cayetano, mahirap umanong tanggapin agad ang impormasyon dahil ang NBI mismo ay nasangkot sa naging confrontation sa loob ng Senate premises noong May 13, kaugnay ng tangkang pag-aresto kay Senator Bato de la Rosa. Iginiit niya na ang ahensyang naging bahagi ng alitan sa loob ng Senado ay hindi rin daw dapat magkusang magtalaga sa sarili nito bilang tagapangalaga ng seguridad ng institusyon. Tanong pa ni Cayetano, bakit ilang senador lang daw ang nabigyan ng impormasyon tungkol sa umano'y banta sa Senate security? Kung kapani-paniwala raw ang banta, dapat lahat umano ng senador at empleyado ng Senado ay alam ito at napoprotektahan daw ang lahat. Hindi rin daw dapat isang block lang ang nakakaalam ng ganitong impormasyon dahil usapin ito ng buong institusyon. Corina. Okay, so Hannah, ang magagawa lang ng NBI ay magbigay ng babala sa banta, pero hindi nila pwedeng pigilan ang pagpasok ng tao pa rin. Corina,
Corina, sa ngayon pagdating dun sa pagpasok ng mga tao, specifically itong Senate employees, merong inilabas na advisory si Acting Senate President Win Gatchalian pagdating sa pasok bukas, no, sabi niya naka-work from home arrangement na raw ang Senado mula bukas sa Thursday at syempre holiday nga sa June 12. Yan ay sa kabila ng isa namang lumalaban din na memo ni Senador Alan Peter Cayetano na meron pa rin daw 8 to 5 working hours ang Senado by tomorrow and also on Thursday. Sa ngayon, base sa mga naging conversation natin sa mga Senate employee, sinusunod nila itong naging advisory ni Acting SP Gatchalian at napagdesisyonan nilang mag-work from home muna simula bukas dahil nga doon sa posibleng banta sa Senate premises. Corina. So kung magpipilit na pumasok pa rin ang block o yung mga miyembro ng Cayetano block kung tawagin ngayon, wala silang staff. O baka naman yung mga personal office staff ng bawat senador ay papasok din kung ang kanilang mga amo ay papasok. Mukha nga, Corina, no, na mag-work from home na nga itong Senate employees dahil nag-inspection na rin ang USAA kanina matapos yung Executive Committee meeting kanina kasama si Acting SP Gatchalian at sinabi nga na para rin naman daw ito sa ikabubuti ng Senate employees and staff na mag-work from home na nga dahil nga heightened na ang seguridad dito sa Senado. Katunayan, maaga rin nakaalis yung Senate employees kahit around 5 p.m. ay meron na tayong nakikitang nag-uuwian na. Corina. Klaruhin ko lang, Hana, dahil merong parang dissenting memorandum, sabi mo, galing kay Senator Alan Peter Cayetano. So, if he questions the validity of the threat, sila ba, sabi niya, papasok pa rin sila bukas hanggang Huwebes. Corina, yan yung nakalabas doon sa advisory ni Senator Alan Peter Cayetano at we've yet to hear from him kung siya mismo ay sisipot or papasok ng Senate premises kasama yung kanyang staff. Pero on the part of Acting SP Gatchalian, remind nila na since meron ngang ongoing na banta dito sa Senate premises, ay maigi na raw na umuwi at mag-work from home muna simula bukas. Corina. Maraming salamat, Hana T. Nag-uulat live mula sa Senado. Manatiling nakatutok sa Bilyonaryo News Channel. Sumubaybay sa aming social media accounts at mag-subscribe sa aming YouTube channel para sa mga bago at eksklusibong balita.